Welcome back to Yalong Moto. For this video, mag-install tayo ng full exhaust na Akrapovic. Pag-usapan natin yung mga best practices, no? So, ang first step natin is tanggalin ang bracket ng radiator. So, ganito yung itsura niyan. Ganito ang ating gagamitin, no? Meron tayong 3/8 saka 1/4 na merong flexible na end. So, after nung socket, dapat flexible siya para makuha natin yung mga nut nitong ating mga primary tube, no? So, pag-usapan natin, no? Bale, kapag mag-install tayo ng full exhaust, be sure na wag nyong madaliin. So, yun yung number 1 na ating tatandaan. Dahil pag nagmamadali tayo, ang resulta niyan is magagasgasan natin yung mga parts na malapit dito sa ating headers, no? Specifically, itong bandang radiator, no? So, ito yung perks ng DIY. Hawak mo yung oras mo, hindi kagaya sa ibang shop. Minamadali yung installation para makarami sila ng mga customer. So, may mga shop din naman na maingat. Pwede nyo naman silang kausapin na ingatan yung bike nyo or pwede nyo bantayan, no? So, ayan, nababa ko na yung mga flange. Kita nyo naman, madali lang naman siya as long as na meron kang right tools. Yun yung lagi nyong isipin. Kung hawak nyo yung right tools, madali lang ang trabaho. So, next step natin is baklasin itong sensor, no? So, ayun yung socket niya. Isang socket lang naman yan. And then, yung routing ng wire niya, i-check nyo lang ng maigi. Baklasin nyo tong plastic panel. 2 bolt lang naman yan. Then, be sure na tama ang kanyang pagkakabaklas. Wala kayong maapektuhan na ibang wiring or socket along the disassembly nitong part na to. So, ayan, nakuha ko naman na. Then, ilalagay ko muna tong bolt nitong panel para hindi mahulog yung mga accessory na nakasabit din dun sa pinaglagyan ng bolt sa taas. So, ayan na, baklas ko na yung sensor. Ready na siya. So, ang next step natin is baklasin yung chamber. So, before natin babaklasin yung chamber, be sure na meron tayong pangkalso. Yung pangkalso natin, siguraduhin na enough siya na hindi babagsak ang muffler. So, ang stock muffler natin is 1 piece. Hindi siya pwedeng baklasin ng paunti-unti. Kailangan natin siyang ibaba ng minsanan. Ganun po siya. At ang muffler nito napakabigat. So, be sure na enough ang pangkalso para hindi bumulusok pababa ang muffler pag natanggal nyo na yung bolt. And then, ayan, tinatanggal ko na siya. Ito yung kailangan yung ingatan. Dahil malaking posibilidad na magasgasan yung bike dahil sa bigat nito. Baka mabigla kayo na mabigat pala siya. So, ganyan ang itsura ng ating stock muffler, no? Isang buo po yan, hindi yan kagaya ng aftermarket na exhaust. So, ganito po itsura pagka nabaklas. Makikita nyo yung mga copper gaskets. Then, mapapansin nyo na nayupi yung mga gasket dahil design sila na ganyan. Babaklasin natin sila. Ganito ang tamang pagbaklas. Kuha kayo ng maliit na long nose. And then, ipitin nyo yung parang may labi dun sa copper, no? Ayan, madali lang siya. Huwag kayong gagamit ng flat screw driver. Masisira ang ating engine, no? Itong, kumbaga, magkakaroon siya ng scar, diba? So, ayan, nilinis ko naman na. Ready na tayong mag-install sa part na yon. Pati itong area na yan, nilinisan ko na. So, i-take advantage natin yung pagbaba ng exhaust. Linisin natin. Then, ito yung special tool, 17mm, pangbaklas ng oxygen sensor. So, 17mm po yan, hindi kagaya ng sasakyan, 22mm ang ating mga O2 sensor sa mga sasakyan. May unboxing video din tayo for this Akrapovic full exhaust. Pwede nyo i-check yon para makita nyo yung mga components na kailangan. Specifically, yung mga included dun sa package. Pag kasi bibili kayo ng second hand at hindi naman brand new yung bibilin, magandang guidelines yun. At least aware kayo kung ano dapat ang kasama pag bibili kayo ng used. So, i-follow nyo lang yung sa installation manual. May mga included na paste doon. Ayan, nilagyan ko na tong thread nitong O2 sensor. Be sure na i-follow nyo yun para perfect ang installation natin. At pagka kailangan yung baklasin to or disassemble, hindi kayo mahihirapan. Yun yung purpose nitong mga paste na kasama dyan, no? So, ayan, prior installation, nililinisan ko muna isa-isa ang mga components. Best practice, no? Kasi pagka, nilalagyan yan ng oil para hindi mag-corrode. So, stainless yan, hindi kakalawangin. Pero yung corrosion, hindi may iwasan yan. Dahil pag nilagay sa warehouse, hindi naman controlled temperature ang mga warehouse ng mga shop, di ba?
Then ito, inilalatag ko na sila, preparation for the installation. Gayahin nyo yung installation manual, may illustration dyan. Tapos ito yung ating mga brand new exhaust gasket. Mura lang naman yan, pero ako nabili ko yan sa Honda Japan. Sa Honda Philippines, nasa 160 pesos lang yan. So, ayan yung comparison, no? Yung use, crash na siya, na-UP na. So, pagka ginamit mo yan, ni-reuse mo yan, tendency, in the long run, makikita mo may exhaust leak ka. Pagka after installation, di mo manonotice yan masyado kung meron mang exhaust leak na konti. So, kung mapapansin nyo, ayan, meron siyang pinagdugtungan. So, yan yung front, no? I-follow nyo yung pinagbaklasan nyo. Ganun ang gawin nyo. Yun yung front-facing na gasket. So, may mga shop kasi na pagka nagpa-install ka sa kanila, hindi nila papalitan yung exhaust gasket. Sasabihin nila, pwede naman i-reuse. Pwedeng i-reuse yan, oo, pero hindi 100% ang pagkakasil ng exhaust mo. Mura lang naman yan. Nabili mo nga itong exhaust na to, tapos yung tigwa 160 na gasket hindi mo wari bibilin, di ba? So, bilhin nyo na yung mga yon, mga sir. Kasi itong exhaust na to, by the way, nakuha ko to sa halagang 75,000 pesos. Kumbaga, ito na yung pinaka-best deal na nakuha ko. At sa mga nagtatanong saan to nakuha, sa Motoscoot PH po. Yun po yung pinagbilhan ko nito. During the time na bibilin ko to, yun yung may pinakamurang offer sa akin. Ayan. So, eto din, meron ako na-notice na flaw dun sa installation manual. Dun sa installation manual, pinapalagay na yung mga spring prior higpitan yung mga nut. So, na-notice ko na kailangan pala na hindi naka-install itong dalawang spring na yon para mahigpitan natin ng maayos yung mga nut nitong headers, no? Ang paghigpit, pantay-pantay dapat. Then, ito torque wrench natin sila. Ayan, kita nyo naman, lahat ng nut dito matotorque nyo. Be sure na yung, halimbawa, kung magpapa-install kayo sa labas, tanungin nyo sila na dapat ito-torque wrench nila yan para pantay-pantay yung pagkakahigpit. Ibig sabihin, pantay-pantay yung pagkaka-crash ng gasket. So, be sure na pantay-pantay sila kasi pagka hindi pantay-pantay, may tendency pa rin na mag-leak yung exhaust nyo kahit na brand new yung gasket. So, yun yung purpose po ng ating torque wrench para pagpantay-pantayin ang pagkakahigpit ng mga nut. So, kumbaga, same as factory ang pagkaka-install. Kasi sa factory, lahat po ng mga bolt or nut dyan, naka-torque wrench sila. So, ayan, wala naman masyadong challenges as long as na meron kayong right tool, no? Sabi ko nga dapat flexible yung sa may socket natin para maano natin, mahigpitan natin sila na maayos kasi hindi magsisilbi yung diretso lang na na socket. So ayan, na-torque ko naman sila ng maayos, on spec naman lahat. Yung torque spec is finalo ko yung nasa installation manual ng Acra. So, kumbaga, yun yung flow na nakita ko dun sa installation manual. Wag nyo na muna ilagay yung spring dun sa dalawa na yun. And then, ayan, ilalagay na natin yung dalawang spring. Diba? Then, yung sa may oxygen sensor pala, hindi na natin kailangan yung extension na wire. Then, wag nyo kalimutan yung bracket pala ng radiator, no? Doon sa extension ng oxygen sensor, by the way, itong full exhaust nito 2023 model po. Ang kinaibahan ng 2023 model sa 2024, yung 2024 dalawa ang butas niya for oxygen sensor. Yung mga 2024 bike dito sa Philippines, isa lang yung oxygen sensor nila. So yun yung pwede niyo gamitin itong 2023 model, walang impact. Pwede niyo i-compare sa official website ng Acra, no? I-download niyo yung mga PDF doon. Makikita niyo yung mga part number per piece nitong full exhaust. Mako-compare niyo doon. Ang kinaibahan lang yung collector na merong dalawang slot for oxygen sensor, saka yung spring doon sa upper part, saka flange. Pero visually walang kinaibahan yung flange saka spring doon sa upper part. So, yun lang naman. Then install natin itong chamber. Pukpukin nyo ng rubber mallet para mag-align siya ng maayos. Sabi ko nga hindi kailangan yung extension wire para dun sa O2 sensor, kaya siguraduhin nyo na kuhanin nyo yung pinaka-efficient way of routing, yung pinaka magandang routing dun sa cable para mag-cache siya, hindi hatak, no? Pagka hatak yung sensor nyo, hindi maganda yan. Iulitin nyo yung pagkaka-reroute. So ayan, lilinisin ko siya dahil tapos na ang ating installation. Na-torque ko lahat ng bolt dito sa kanat.
Then itong mga spring ilalagay rin natin. Kada lagay ko ng spring set pala, pinupukpok ko yan ng rubber mallet para ma-release yung unnecessary tension, para maglapat siya ng maayos, conforming dun sa hatak ng mga spring. Kumbaga para maging sealed siya ng maayos dito sa mga dugtungan. So yun po yung best practice. Be sure na rubber mallet ang gamitin nyo para walang scar or walang scratch, wala ding dent, no? So ayan, nakita nyo naman, matyaga tayong nagpupukpok kada installation ng spring para perfect ang pagkakasil. So ito po yung ating final output. Napakaganda ng ating installation. Wala tayong nagasgas, wala tayong tinamaan na hindi dapat tamaan. Meron tayong gagawing video din, no? Kumbaga feedback video. By the way, hindi natin tinanggal yung silencer nito, yung iba kasi tinatanggal. So ayun yung sensor, no? Kung nakikita nyo, hindi siya hatak. Hindi natin kailangan yung extension wire, no? Enough na po yung sa stock. So ayan, ito yung pinaka the best na exhaust na nakita ko for CB650R. Kaya ito po ang aking napili. Yung mga best part lang naman ang ini-install natin dito. Yun lang naman for this video. Stay tuned. See you next time.